Ran, dapig sa katauhan. Sa usa sa labing huot nga bahin sa Osmeña Boulevard dool sa P. del Rosario, pipila ng kametros gikan sa downtown area sa Dakbayan sa Subo, nagsugod na ron ang build-up sa trapiko. Alang sa mga tinunaan o mga trabahante, nagikan pa o ang uban padong sa ilang mga eskwelahan o mga trabahoanan. Ako ang sinugdanan sa kabaguhan. Karong hapon sa TV Patrol sa Visayas, eksklusibo, Department of Health nagbantay na sa mga barangay nga dunay epidemya sa dengue. Kapitulyo ni Anggon nga dunay gahin nga 5 milyones pesos pagpakaon sa mga bisita ug mga sakop sa media. Mga magsisibya sa Subo, supak sa gisugit nga news blackout sa mga crisis situations. Eksklusibo, laing vast na disgrasya, pito ang naangol. Bagong kanta serye sa ABS-CBN, Idol, sugda karong gabi. Bukan Miss Universe Gloria Diaz, nangayo nagyugpasaylo sa mga Subuanon. Maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga maabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalakdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Nag-una sa ato mga balita karong hapon, inyo sang kung wa pa'y dengue outbreak apan gikabalakan nga mas musaka pa ang mga kaso sa dengue dinhi sa Sugbo ug sa tibok Central Visayas. Pipila ka mga barangay sa upat ka mga dakbayan sa Central Visayas apil na sa dakbayan sa Sugbo ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipaubos na sa epidemic level. Serino Talyada sa eksklusibong report. Itandi sa naging semana, hapsay na ang pediatrics ward sa Cebu City Medical Center. Wa na'y nagsaw og higdaanan. May 23 ka kaso na lang sa dengue sa Tambalanan. Mas arang-arang karang atong kaso kay mas gamay siya compared last week. No, mas niubo siya kumpara last week nga. Last week almost 40 atong census right now. Apan sa kinatibuk ang talaan sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, may 5,571 na kakaso sa dengue sa tibok Central Visayas. Bisa ka kini og 28.3% itandi sinaging tuig nga kapin sa 4,000 ang kakaso. May 32 na sab ang namatay. Apan mas gikabalakan sa DOH ang mga barangay nga niabot na sa epidemic threshold ang kaso sa dengue. Kini ang mga barangay nga 5% ang gisaka sa dengue itandi sa naging tuig. Pero gamay na lang gid ang kuwang before ta mo declare og epidemic in that area kay naabot na sila sa threshold. So mulabaw pagitaan na then most likely mo declare na gid ang epidemic in that area. In those Matod sa DOH-7, kung musaka pa sa 10% ang kaso sa dengue sa maong mga barangay, mo deklarar na sila og dengue epidemic sa lugar. Sunod ini ang pagdeklara og dengue outbreak. so far murag controllable pa man ang ato ang kuan kay as I've said this is the expected peak kuan nato season for dengue, no? So expectedly musaka pa niya tong dengue, but nationwide status of dengue cases nga medyo naabot na gitag mga epidemic threshold. Lakip sa mga barangay nga naana sa epidemic proportion ang Labangon ug Guadalupe sa Cebu City. Barangay Cogon, Dao ug Talotos sa Tagbilaran City. Barangay Basak, Luok ug Paho sa Lapu-Lapu City. Ug Barangay Daro sa Dumaguete City. Hotspot sub sa dengue ang ubang mga barangay sa probinsya. Giangkon sa Department of Health, huyang gihapon ng ilang kampanya batok sa dengue. Gikatakdang mahigtagbo ang DOH sa mga leaders ug health workers sa mga barangay nga may kaso nga niabot na sa epidemic threshold. Aron tarong nilang maimplementar ang mga estratehiya paglikay sa dengue virus. Reno Talyada, ABS-CBN News. Daghang salamat ka pamilyang Rino. Sa nahilabigit nga report, ang barangay health workers sa Guadalupe, ang labing dakong barangay sa Dakbayan sa Subo, niauhag na sa mga ginikanan sa pagduaw dayon sa health center kung doon ay makita ang timaan sa dengue sa ilang mga bata. Si Vera Lay Lasam sa report.
Dinhi sa panimay ni LC, katulo matag-adlaw niya limpyuhan ang gawas sa ilang balay, ilabi na ang mga dapit nga posibleng mapunduhan og tubig. Kining moskitero ang iyang panagang sa lamok. Mogamit sab siya sa katul og electric fan. Gamit na mo siling fan kay before gani mi matulog, butangan sa namog katul, magsige nag-andar para ang lamok mahawa. Padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue dinhi sa Barangay Guadalupe. Dinhi sa Banawa Health Center, kuhaan og temperatura ang bata ug pangutanon ang ginikanan sa laing pang simptomas sa bata, sama sa pagbalik-balik sa hilanat, pagsuka-suka ug sunggo. Kung positibo sa mga simptomas, kinahanglang magpa-laboratory test sa dugo. Dinhi sa Guadalupe Health Center, dunay kaugalingong laboratory equipment alang sa complete blood count kon CBC. Helping sa congestion sa hospital. At our point diri sa health center, tagaan na lang namo ang pinaka-basic nga laboratory. Awhag karon sa mga barangay health workers, di magduha-duhang mobisita og mudangop sa mga health centers aron sa sayong paglikay sa makamatay nga sakit nga dengue. Verily Lasam, ABS-CBN. Daghang salamat Vera, samtang sa Negros Oriental, mga nangamatay sa dengue ni Saka itandi sa niaging tuig. 11 biktima sa ka-5 anyos nga batang babae nga mag-birthday unta karong adlaw. Si Rachel Dangin sa report. Di pa madawat sa pamilya Kabugnason ang gidangatan sa ilang bugtong anak. Sa niaging simana, namatay si Althea Louie Kabugnason nga mag-6 anyos na unta karong adlaw. Na-admit pa sa Negros Oriental Provincial Hospital si Althea sud sa 5 ka adlaw. Apan wa na siya matabang sa mga doktor, dihang iabot na lang og 27 ang iyang platelets. Kasuka ra siya, sakit ang tiyan. Timoto mag-admit. Kung na siya nagsuka-suka itong Thursday, pagka Friday sa kadlaw na akong i-admit sa provincial. Nadaot pa siya stambal, di dako tiyan kay mga antibiotic. Dili da ito para dyan ato. Di pasabot sa NOPH, nag-internal bleeding si Althea sa iyang gastrointestinal tract. Mag-transfuse na unta og dugo, dihang ni-collapse ang bata. Any parts of your body mag-bleed, iya GIT mo ni-bleed. Gastrointestinal tract. Ito sa sulod sa tinae. Di na siya ma-detect unless kumugawas na siya from the rectum. Sa talaan sa Provincial Office sa Department of Health sa Negros Oriental, nikunhod unta ang mga nasakit sa dengue ning tuiga, itandi sa niaging tuig, apan mas daghan ang nangamatay ning tuiga. Sa NOPH, gikan sa 103 ka pasyente nga may dengue, karon 75 na lang. Aware na ni mga katawhan nato, no? This is one factor nga nadungog na yung walo na yung namatay. So, basig ang mga katawhan, ilan na yung ipangkuhan itong mga breeding places. At the same time, basig nag-apply na po sila mga lotion. Matod sa Department of Health, ang pagpangita, paguba o paglimpyo sa mga lugar na pwedeng kaitlogan sa mga lamok ang labing epektibong pamaagi paglikay sa dengue. Rachel Dangin, ABS-CBN News, Pamplona, Negros Oriental. Batanon gipusil di lang kausa ni kaduha kalimag yun kahigayon. Sud sa internet cafe gali ng kadlawon. Si June Ray Nadella sa Police Patrol. Natumba ang biktima nga si Richard Simontisa, humanpo sila 5 kahigayon sa internetan nga nahimutan sa sudulong nga bahin sa Dan C. Padilla, Barangay Dulho, Fatima. Si Simontisa di pa kayo dugay nga misud sa internetan sa iyang silingan sa diyang mibuto ang usa ka wailhing tao. O dirigikan na kami diri sa sud nagtanaw internet o nag-computer mi ba then siya kay padung sa siya gawas ang laki sabay ra sa padung sa siya sa dulho ba na o siya istorya diretso siya paka na nagani mi kay nagkurkurog mi. Wa makamatigon ang mga silingan sa hitabo tungod kay gigamitan og silencer ang armas nga gituan nga usa ka 9mm pistol. Mga 5 ka na higod ka kuhan. Intisin ang naado eh. Muragdong dito ang pagkatira. Mga sabad sa uugwa nga bahin sa lawas ang angkon sa biktima nga gidali pagtabang sa taga-Irof. Gida si Simontisa sa Cebu City Medical Center. Ang taga-homicide ang susipa sa posibleng hinungdan sa pambusil o pag-ila sa suspect. June Ray Nadella, ABS-CBN News. Sa
Suspect sa pagdunggab patay sa usa ka gwardiya sa Ayala nadakpan. Gitabang ang suspect sa Iroof human makulatahi sa nidakop nga mga residente. Si Ramil Ayuman sa eksklusibong report. Mayo pagkabunog sa suspect nga si Danilo Damayo Carbona. Diyan nadakpan kini sa taga-barangay Lahok sa Camagong alas 3:30 sa buntag. Gitabang siya sa taga-Erof tungod sa mga bunog o lisod na kini sa paginhawa. Nadakpan si Carbona 2 ka oras human niya dunggaba sa liog ang gwardiya nga si Raymond Sulon na taga-Camagong Rasab. Ginamit dinig gamay nga sanggot alauna sa buntag. Patay si Sulon pagiabot sa Perpetual Soccer Hospital. Mato ni PO3 Michael Cudasti sa homicide section nga hubog ang suspect diyang gipaligrahan nini ang biktima. Na-recover sa kapulisan na motorsiklo sa gwardiya. Walay na iskutan nga na atraso ni sila pero mao tong hubog lang ni siya. So gikan ni siya sa Ayala Business Park. So nasundan ni siya sa sa Kitambala ng suspect sa CCMC o gikatakta siyang pasikan og kasong pagpatay karong adlaw. Ramil Ayuman, ABS-CBN News. Laing batang na disgrasya sa yuganinang buntag sa nagahabagatang Sugbo. 7 ka tawo ang nalandig sa tambalanan. Si June Ray Nadella sa TV Patrol Exclusive. Himuy amon abtan sa barangay Tinaan, Naga City sa yugain ng buntag. Miungad kining bus sa Chan Transit sa usa ka bakilid nga bahin dapin sa kalsada. Panungunta ang bus sa Cebu City gikan sa lungsod sa Dumanog. Puno kini sa pasahero. Dili ang kusog daga ng mga natangtang lang yung kanang bayatin sila ba. Kining kural sa panimay sa pamilyang Milagrosa. Mo'y una nga giungad sa bus sa wapa kining mudaro sa yuta. Hilabihan ko yawa sa mga tagbay nga natug pa niya itong higayuna. Sira, dito sa diri niya, pagpaman dito. Dinisab sa atubangan sa bahay ni Annabel, nahagbong usa ka pasahero nga naglingkod sa front seat. Sa 7 nga angol si Milicio Sayaw, gihulagway nga mao'y nagrabihan. Si Timoteo Ticon nga naglingkod doon sa driver mitugan, mechanical problem ang hinungdan sa maong disgrasya. Nagbahada ang driver niya nikalit og sigsag. So akong paminaw murag na tangtang ang ragling dito sa ilawom. Wa may nakalas, apan taga-LTO may padaog mga investigador pagsuta kung wa may pagpabaya sa driver o operator. We will not be pointing fingers to anybody. We should not be blaming one another. Ana sa pribadong tambalanan sa Bagatang Sugbo, giatiman ang mga nangaangol sa aksidente. June Ray Nadella, ABS-CBN News. Niduaw sa mga prisuhan aron ipadayag ang ilang tinguha sa paspas nga paghusay sa mga kaso. Kapin sa 60 ka kaso naresolbar sa mga Justices on Wheels karong adlaw. Si Carmica Vanlit sa report. Sayo nga ni matag ganinang buntag ang 77 anyos nga si Melquiades Villarmeo. Sinumbong siya sa kasong double murder nga nahitabo ni adto pang 2005. Malipayon siyang lakip siya sa 60 ka kaso nga ipromulgate sa mga huwes BBRC ubos sa Justice on Wheels program. Oo, nalipay ko. Kaya basin paghibawan ng akong kaso nga ako mabuhat. Na-acquitted si Noy Villarmeo sa kaso. Kapin sa 6,000 na kakaso ang naresolbar sa mga huwes sudning tuiga. For this meeting, we go to 3 other places in Bogo, in Barili, and in Manao, which are over-progressed courts. Our Justice on Wheels in Cebu City is the cover story. Apan matod ni RTC Executive Judge Memrado Paredes, dako gihapon ang kakuwangan sa mga court personnel gani wa pay huwes nga nipuli sa sala ni RTC Judge Geraldine Faith Ekong nga tuwa na karon sa kauluhan. They must be filled up. Inoon sa Cebu City, usana lang, but court personnel also. Like for example, Judge Daumilas, kulang kay siyang staff, kulang siyang tulog, kunya strategic positions na magyod sa court. Matuhuot yun, no? Apan naghuot na ang mga piniriso sa BBRC. Sa usa ka dorm, 50 na ang nag-okupar inay 30. Sa kinatibukan, dunay 1,990 ka piniriso ang BBRC. Carmica Vanlit, ABS-CBN News. Malaumon ang mga resorts ug hotel sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga makatabang ilang mga promo.
Pagdani og dugang langyaw mga turista human sa hostage crisis sa kauluhan. Si Viralay Lasam sa detalye. Daghang booking sa mga turista gikan Hong Kong ug China ang kanselado hangtod na sa buwan sa Nobyembre dinhi sa B Resort sa Mactan. Mga Koreano ug Hapon na lang ang sagad naa sa hotel karon. Online bookings for Chinese nationals. Nireklamo sab sa Kamingaw ang Waterfront Hotel sa Mactan. Di lang taga Hong Kong ug China ang nagkanselar, lakip na ang mga bisita sa ubang nasod. Kung walay nahitabo hostage crisis, siguro more or less mga 600 room nights na-cancel yun. Sa paglusad sa 50% off sa mga resorts ug restaurants, gikan Setyembre 20 hangtod Disyembre 15, nang hinaot silang makadanini sa mga lokal ug langyang turista. It's not a big risk. It's a lean season for the domestic market. That's why we want to push for tourism within the domestic market anyway. Nanagami daghang inquiries from travel, tours, and big companies as well. Nasuwaya na ang susamang mga promo kaniadto panghinaot sa tourism sector magmalampuson sabni karon. Verily Lasam, ABS-CBN News. Samtang mga basa questionable ang plate number o mga papeles, watuguti nga makapamasahero ang mga drivers. Suspinsuhon si June Reynadela sa report. Natanggong din sa impounding ang presentar sa gikinahanglang mga dokumento pagmatuod nga otorisado silang makapamasahero. Ang primary violation was the quantum illegal transfer plates. No? We have to determine kung asa yun ang plaka gagikan. How do we determine illegal transfer plates? We check the chassis, we compare it to our database. Kung di siya mag-match, it's illegal transfer. Gubi ka rin suspensyon ng tutuo kabuan ng mga driver. Pamutahon sa mga kumpanya o di mo minus, tag 10,000 pesos ang matag unit. Alang sa taga Sitom, dako na tampo pagpaluang sa karsada sa Dakbayan sa Sugbo ang operasyon sa LTO. Nga sila, mga minibus operators diri o kaning mga big bus companies of Cebu, they have been following the law for so long, and then doon na lang maabot ikan sa laing lugar nga dili musubay sa balaod. So, gawa sa bus, susihon sa Sitom kung angayan sab susihon ang papilis sa mga POJ o taxi. June Reynadela, ABS-CBN News. Sa laing balita, ang Kapitolyo sa Sugbo ni Angkon dunay 5 milyones pesos nga gigahin alang sa pagkaon sa mga sakop sa media o sa mga bisita sa Kapitolyo. Doon tayo live update karon sa itong kapamilyang si Carmi Cabal. Carmi, nanong finally, gitubag naman yun sa Kapitolyo, kini maong kontrobersiya. Leo, mismo ang department head sa budget office sa Kapitolyo mihingoyon mo inikumpirmar nga dunay 5 milyones pesos nga gahin ang Kapitolyo alang sa pagkaon sa mga bisita ini. Dahil sa Broadcasters Congress, gibutlag ni Vice Gobernador Greg Sanchez nga tag 800 pesos matag plato ang gigahin sa Kapitolyo sa catering alang sa mga bisita ini. Gi-question sab ni Sanchez ang motibo ni Gobernador Gwen Garcia nga pagpakaon sa mga sakop sa media. Apan gipagamay kini ni Gobernador Gwen Garcia. Matod sa gobernador, angayang makapakita og ebidensya si Sanchez sa iyang mga pasangil. Apan sa record sa Provincial Budget Office, 5 milyones pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang sa pagkaon sa mga bisita, apil na ang pagkaon sa mga sakop sa media. COA found nothing wrong with it. It was cleared. And there is nothing outrageous about it. Pagka-second term na ako, kay kuyog na siya na ako, wala siya mo reklamo. Giklaro sab ni Garcia, di moabot sa kagatos ang budget matag packed lunch sa mga sakop sa media o giaprubahan kini sa Commission on Audit. Leo, matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga gikuha ang pondo ngadto sa Provincial Administrator's Office. Leo? Carmi, unsa may mga dokumento na nakapakita bang mga papeles si Vice Gobernador Sanchez nga dakog utang ang Kapitolyo sa catering services? Leo, sa pagkakaroon o makapakita si Vice Gobernador Greg Sanchez og mga papeles kalabot sa iyang mga pasangil. Leo? Kapamilyang Carmi Cabalit, daghang salamat sa imong live update. $23,000 ang mga nidagan sa Sugbo atol sa 34th National Milo Marathon. Usas tumong sa dagan mao ang paghatag og sapatos ngadto sa 400 ka mga bata. Si Viralay Lasam sa Sports Patrol.
Bagang duot sa mga professional ug amateur runner ang nisalmot sa 34th National Milo Marathon. Nanagan sila sa kadalanan sa Subo gahapon, alang sa 3K, 5K, 10K ug 21K. Nakip sa nanagan ang mga size ug 7 anyos nga mga bata. Because we exercise running. Because I wanna be fast in running. Bisan ang 62 anyos, midagan gihapon sa 21K category. Unsay sikreto sir nga sa imong pangidaron makalampos gihapon kag dagan? Training. Train ko 3 to 4 times a week. Usa ka Sunday long run o upat ka easy run. Kampiyon sa 21K si Adonis Singson sa male category ug Mary Joy Tabal sa female category. Si Jordan Bacong ang naguna sa 10K overall ug si Christy Tutor sa 10K female. Silang Michael Estera ug Sheena Gakayan ang nangharos sa 5K. Ug sa 3K male ug female, may raog silang Adrian Saranillo ug Crazel Johnson. Gikan sa registration fee sa mga bidagan, nahatagan og bag-ong mga sapatos ang mga tinunan sa Tejero Elementary School. Ug nakita nila nga dagan uban sa ila kaning mga beneficiary. So nakita na nato sila, excited kayo sila. Gipakita sa batol sa kalihukan ang talento sa mga tinunan sa Subo sa cheer dancing. Verily Lasam, ABS-CBN News. Kusganong ni Barog alang sa ilang katungod sa gawas nung pagsibya. Mao ni ang syagit sa mga magsisibya sa Subo atol sa ikaduhang tuig sa Broadcasters Month. Apan gihingusgan ang paugnat sa kusog pagbukas sa tibukbuan nga kalihukan. Si Verelay Lasam sa report. Nagtigi sa basketball game ang mga miyembro sa media atol sa Media Olympics isip pagbukas sa KBP Broadcasters Month. Unom ka team ang nagduwa sa basketball sa gym sa Cebu Eastern College sa miaging Sabado. Nalakip ang ABS-CBN sa Red Team, uban ang Easy FM ug RJ-FM. Purple Team ang mga MBC stations. Yellow Team ang DYRF, Power Radio ug Radyo ng Bayan. Orange Team ang Bombo Radio ug Star FM. Ug Green Team ang DYLA, RPN ug ABC. May pakita sa ilang labok sa talento ang mga tinunan sa UB ug UC Dance Sport Team. Magsisibya para alang ug iya sa katawan ang tema karong tuiga. Kita nga mga magsisibya, maningkamot sa pag-advance sa atong advocacy, pag-demystify sa press freedom. Gisupak sa mga magsisibya sa Subo ang balaod nun nga nagtinguha pag-regulate sa media panahon sa krisis. Atol sa Broadcasters Congress sa Mariners Court, gipalabang ang resolusyon nga nagsupak sa House Bill 2737 ni Kongresista Luigi Quisumbing sa 6th District sa Subo. Pulungan ang kamali sa Office State 8 sa sensitive na bar sa Office State 8. Kano sa mga nahitabo ang sensitive na bar sa Office State 8 sa first minute, sa first hour, sa second hour, sa third hour? President Aquino, especially if you look at the history of his father, he is very much inclined to support freedom of the press. So there is really no move towards censoring the press. Gisuportahan sab ang Soto Law nga di mapugos sa media pagbutyag sa ilang news sources. Giawhag sab ang Kongreso pagpanday og balaod nun nga kun pasakaan og kasong libelo ang magsisibya adto ni ipasaka duol sa gitrabahoan nga istasyon. Gisuportahan sab ang Information Bill. Verily Lasam, ABS-CBN News. Gumamit lang ho kayo ng BioClear. Ang BioClear ho ay talagang makakatulong sa atin. Nagkakaroon lagi ng pimples, hindi lang sa mukha kundi sa katawan din. Para sa akin, the best ang BioClear kasi ako po mismo nasubukan ko at kita niyo naman. Malaman, manipis ang taba, hindi matubig. Yan ang baboy na may Star Quality. Star Quality na makakamit sa Stargain para sa mga grower, finisher, at breeder. Sa Stargain, mabilis lumaki, malaman, mabigat. Kaya madali at maganda ang benta. Magaan sa bulsa, kayang-kaya. Stargain! Ang baboy nyo, Star Quality. Ang kita nyo, Star sa laki. Star ka sa Rubina.
Mas gipalingaw ang kapamilya, mas winner ka. Pagdaog og 50,000 pesos o libreng biyahe at na sa Pilipinas, win na win. Isuwat ang imong ngalan, edad, address, contact number o signature. Nakipiyog wrapper sa bisan unsa nga variant sa Bareta Detergent Bar o Speed Detergent. Ihulog sa ABS-CBN Station. Kung mabunot ka, player ka na. Apil na sa kalingawan uban sa Bareta Detergent Bar. Sakto sa budget. Gusto ba ka o just makada? Karong adlaw na magsugod ang Idol, ang labing unang kanta-serye sa ABS-CBN. Samtang former beauty queen Gloria Diaz na ngayon nagpasaylo sa mga Subuanon. Ang Idol gibidahan ni Sarah Geronimo, Coco Martin ug Sam Milby. Sikat nga singer si Sarah Geronimo ug Sam, apan labing gipaabot karon sa mga kapamilya ang pagpakita og labok sa pag-awit ni Coco Martin. Gawa sa love triangle ni Sarah, Coco ug Sam. Makita sab sa Idol ang sikat nga mga awit nga silang Jaja Padilla, Agot Isidro, Kay Brosas, Marisa Sanchez ug uban pa. Samtang na ngayon ang pasaylo sa mga Subuanon ang kontrobersyal nga pa ni Miss Universe Gloria Diaz nga giingong nanaway sa mga Subuanon nga di makahibaw mo ining list. Sa interview sa eLive Showbiz News sa ABS-CBN, matod ni Diaz, walang masabti ang iyang mga pamahayag. Hinuon nang hangyo siya og pasaylo ug nang hinaot nga mahilot ra ang maong kakulian. Kapamilyang Haide, ang atong TV Patrol Central Visayas makita sa online sa stickcam.com/byab1512 ug sa now.abs-cbn.com. Ug mahimo sa ninyong i-follow sa Twitter o kung doon na may mga opinion sa among mga balita, i-tweet lang sa TVPCB kung TV Patrol Central Visayas. Doon na sa fan page sa TV Patrol Central Visayas sa facebook.com/TV Patrol Central Visayas. Diin mahimo sa mong mupadangat sa inyong mga balita o mga opinion. Unya kapamilyang Haide, na screen na ang mga pasyente o posible nga makahatag na taglibreng operasyon sa ilang sakit sa lawas sa kababayan. O dinhi natapos ang TV Patrol Central Visayas. Kini si Heidi Acuña. O kini si Leo Lastimosa. Mabuhi ka, kapamilya!